Magandang araw, ito muli si Raymond Villanueva ng Coda Productions at nagpapatuloy po ang ating special podcast. Kasama si Amanda Echaniz, bagong layang political detainee. At dahil bagong laya ka, Amanda, at may mga ilang araw nang nakalipas, napag-isip-isip mo na ba what's next? Opo, pero inaaraw-araw ko. Siyempre, what's next? Tuloy-tuloy na pagkilos. Ah, ma mag Ngayon po kasi yung first day ng klase ulit sa UP, ako po ay enrolled at nagti-thesis. Nagtitisis ka? Opo. Thesis na lang po. Thesis na lang? Opo. Gusto mo mabanggit kung anong problem ng thesis mo? Ah, Creative writing, Creative di ba? writing po. So yung isusulat ko po, sa ngayon, ang plano ko is yung parang prison diary ko na mula doon sa mga dati ko na naisulat na habang nasa loob ako ng kulungan. Tapos paano ko siya ihahabi doon sa ngayon nakalalabas lang pero hindi pa malayo, no, na mga may mga tula in between o ano pa man. Nagre-refer pa rin naman sa iyong pagkakakulong. Kahit na yung paglaya, pwede pa. Opo. So yun, iipunin mo. Apo, yun yung pagsisimulan ng aking thesis. Tapos maliban po doon, physically makapag-serve na doon sa student council, sa University Student Council ng UP, na nakasama ko lang online sa mga meeting at saka yung mga ilang activities. Ano kaya pakain ng council kapag a-attend ka physically? Wow! Tignan natin. Sinigang na hipon. Ay, Magkakamay daw siya. pizza naman para Pizza. maiba. Para yung gusto ng mga ng mga estudyante. So yun po. Tapos Nasilip mo na ba ang UP? itsura ng... hindi, doon muna tayo sa student center. hindi pa ako nakapasok ulit ng UP ngayon. Talaga? Mula nung yung 5 taon na nakulong Naku ako. pati yung bago building sa likod. Student Union Building. Hindi Mabibigla ka. hindi pa. Ibang-iba na itsura. Nagulat nga ako yung ID ko pala ATM din. Ayun po, ang daming mga pagbabago. Ay, sana ma-document natin Yung pagpasok sa UP. pagpasok mo sa UP. Hindi, bigyan na natin sa Philippine Collegian, iskupan pa natin. Huli naman. Kung maano po nila, wala. Hindi kasi, ang huli, naku, hindi rin tumigil ng kababalita tungkol sa iyo talaga. Oo. Sige pala, para sabihin ko sa kanila kung kailan ako Hindi, darating pasalamatan doon. mo na rin ng Campus Press dahil Napakalagay, oo po, talaga mula doon sa eleksyon pa lang noon sa Student Council hanggang lahat nung sa Free Amanda Echaniz movement, hanggang sa kasalukuyan, yung Philippine Collegian at saka yung iba pang mga local pubs, talagang hindi sila tumigil po sa pagsusulat. So, tatapusin ang kurso, Opo, maging matagumpay ang thesis opo. na antolohiya ng mga nasulat. Mas essay ba yun o may makasama-sama mga tula? Meron Dula? po, poetry, tapos May dula halo-halo ka bang na. natapos sa loob? Yes po. Meron? Na Ilan? Isa po, na plano ko din i-stage. Oh. Hopefully this year din. Tungkol sa This year? pagkakakulong ko naman. Okay. Okay. Mag-serve physically Yes po, sa student council. sa student council. How about your activism? Apo, yung sa student council, bahagi naman yun. Yung activismo, sila rin yung isa sa... Yung pagsusulat mo, ano ka? Bahagi ng activism. Ako yung pagsusulat ko din Siyempre, pag nagsasalin din po ako ngayon ng mga tula, ilan po sa sinasalin ko, nitong huli, yung mga tula ni Ate Kirima Tariman, mula doon sa kanyang libro na gusto ko rin ma-publish, hopefully internationally, kasi mga from Filipino to English yun English. Opo. 'Di ba may nakuha po kasi ako noon na grant na mentorship program sa Southeast Asian translators, yung SEAMS po. So international group po sila, collective ng mga translators na nagpasusulong ng Southeast Asian literature in English. So yun po yung mga piyesa ko, yung mga
saling ko kay Ate Kay at Kirima, sila po yung tumulong sa akin na naging gabay ko doon sa proseso na yon hanggang sa nasa 40 na po yung nasalin ko ngayon. Sila rin ba ang bahala sa printing cost pagka natapos? Ang nag-aayos po kami ng international na Okay. naghahanap po ng publishing house na kung sa ibang bansa ko sana. Ay kung ano't ano man kung sa local andyan ang University Press. Yes. At saka yung Gantala. yung, Andyan po. yung yung first publisher, ano? Opo. Ng Binhi ng Paglaya. Binhi ng Paglaya. Oo. Yun ang una mong libro? Hindi po. Nung high school po, Ay, kasi bago ka gumraduate sa High School for the Arts, may thesis meron din ka- po kami may doon. thesis din. Opo, may Tapos yung mga output tula-tula. din po. Kasi yung course ko po noon, creative writing sa Philippine High School for the Arts. So, Ano nga tawag sa mga makiling graduates? ibarang po. Ibarang. So, poetry. Plays po yung, mga dula po. Ang mga dula yung sa iyo. Dula po yung Sa sinulat ko Makiling. nung sa Makiling. 3 paslit na alaala. Yung title niya. Sir, 17 pa lang ako noon, kaya medyo itago ko na. Ano yun 17 may publish so may makakasilip no. Meron siguro, ayun O, po. puntahan na library doon. Meron naman siguro sa Makiling. Siguro po, Oh, anyway, so aktivismo, pagsusulat, pagiging estudyante. Alam mo bang dahil lumaya ka as political detainee, automatic na membro ka ng SELDA? ang running joke po talaga niyan is, ako po ang youngest member ng SELDA. Nung time na yon, kasi, di ba po nakulong kami nung baby ako. So, sabi nila, SELDA na ako noon, membro na ako ng SELDA nung, 1-year-old. Oo nga. So, Hindi, so dati ka ng membro ng SELDA. Oo. Pero ngayon po, siyempre, bahagi na ako ng samahan ng mga ex-detainees. Dati na. Sa bagay. Bad question. But, Bad question. Oo nga pala. Ngayon, tungo na tayo sa lahat ng mga gusto mong pasalamatan dahil unli yung ating memory. Sige na. Magpasalamat na. sige po. Siyempre, number 1 sa Free Amanda Echaniz movement. Mula sa network, naging movement. Tagal lumawak talagang mga artists, mga friends, mga kasama aktivista. Siyempre, Amihan, National Federation of Peasant Women. No? Yung advocacy natin para sa mga kababaihang pesante ay hindi nagmamaliw at hindi magmamaliw kailanman. So, tuloy ka sa Amihan. Yes po, pa Okay. rin. Siyempre, mas yun ko ngayon, mas yun sa cultural na aspeto. Pero Okay, kasi- tuloy-tuloy pa rin siyempre yung na-advocacy natin bilang isang researcher at isang writer. Tapos, siyempre yung sa aking mga abogado na talaga namang mabuhay ang mga abogado ng bayan mula sa National Union of People's Lawyers at saka sa Sentro para Sentro para sa tunay na reformang agraryo. Na si tatay talagang, alala ko laging binabanggit yung tungkol sa sentra nung bata ako. At saka yung sa Anak Pawis, syempre. So, maraming salamat din po sa Anak Pawis pa rin. No? At sa Student Council, University Student Council ng UP Diliman, Philippine Collegian, sa Makabayan Coalition, Gabriela Women's Party List, Teachers Party List, Kabataan Party List, at siyempre sa bayan muna pa rin at sa Anak Pawis, yan, maraming salamat dun. At saka sa mga media outfits na siyempre Kodaw, maraming salamat. Altermedia, buong Altermedia Altermedia, buong Altermedia Network na talagang hindi kumupas, walang kupas yung naging pagsuporta at paglalabas ng mga artikulo at saka features. Tapos, sino po ba? Napakarami kasi sa yung SEAMS, yung Southeast Asian Mentorship Program na aking nasalihan.
kay Tiffany Chow at saka kina Christine Ong Muslim at iba pa. Tapos sa PEN Philippines, Joel Pablo Salud, Chief, maraming salamat. maraming salamat po. Shinare niya yung storya ng Kodaw nung paglaya mo. PEN Philippines po. Oo, na kasi siya yung head ng Writers in Prison Program. committee ng PEN Philippines. Okay po. Chief, thank you. Thank you po. Tsaka syempre sa PEN International na talaga inilapit din sa iba't iba PEN sa Germany, Australia, UK, iba-iba po na ang daming mga napakita ng suporta at talagang solidarity sa kapwa manunulat at manunulat na nasa loob ng piitan. So yun po yung ilan siguro sa mga Magdadagdag pa ako. marami pa eh. Ito. Ang Commission 14 ng International League of People Struggles, Arts and Media. Ay, Kinampanya ka. okay po. Kanyan naging pinag-usapan ka doon sa meeting ng ILPS sa ILPS. Malaysia. Ay, Yung Commission 14. Hindi ko alam kung binanggit ka rin doon sa Commission on Women, sa Salamat Commission on Farmers. Kasi iba't ibang commission, but the entire ILPS hanggang doon pinag-uusapan ka. maraming salamat Huwag natin po. kalimutan buong production team. Ay, yan pala ng Bloom. Bloom where you are Baka planted. magtampo sila. Ay, hindi talaga naman si Direk Noni Abaw, ating mabuting kaibigan at direktor at kapwa aktivista. Sandali. Nung nalaman mo nanalo sa Cinemalaya as Best Picture, Talaga, ang galing-galing. Sabi ko na, mananalo kayo. Sabi ko ganun. Kasi, although hindi ko napanood pa, talaga nabasa ko yung script na yung outline Tapos sabi ko, ay, maganda to, iba to. Hopefully, ay talaga makita din ng audiences, saka ng mga nasa group, pamahalaan, pamunuan ng Cinemalaya, yung mensahe ng kwento. sunod pong screening ng Bloom Where You Are Planted ay January 30 sa UP Cine Adarna, 6 p.m. Ay, gusto ko na sabihin, kita-kits, pero di ko pa sure. Sana. Ay, huwag natin sabihin yun sa iyo, basta tuloy yung screening. Surprise na lang. Bloom Where You Are Planted, production team. Opo, maraming salamat po sa inyo, yung mga taga-Bloom. Ayun po. Yung pagkakakulong mo, saka yung panawagan para sa paglaya mo, naging pelikula, Best Picture. Ay, hindi lang naman po ako yung laman iba't ibang mga aktivista na siguro ay sumasalamin o mukha ng hindi lang sa nangyayari at nangyayari sa loob ng Cagayan Valley, kundi sa buong Pilipinas, buong bansa. Na, yun po. Tapos, ito pa, sa general public na ito, kasi nung nilabas namin yung mga storya na lumaya ka na, etc., ang daming likes and shares ng mga storya. Ay, talaga po ba? Sa intermedia, sa Kodaw, sa Bulatlat. Hindi ko pa kasi hindi pa ako nakakapag- Huwag muna kasi ang dami kong kailangan unahin na atupagin. Pero napakarami. So, what can you say to the general public na generally they welcome your freedom Talaga po. Maraming salamat dahil yung kalayaan na mayroon ako ngayon, talagang bunga po ito ng sama-samang pagkilos, kolektibong pagpapanawagan, paggigiit na ating mga karapatan, at saka pagtindig na talagang hindi sa harap ng kahirapan, sa harap ng pagkakakulong, sa harap ng mga iba't ibang forma ng karahasan, na tayo ay dapat na matindig, prinsipyado at talagang buong puso na tumindig para sa katotohanan, para sa katarungan, para sa hustisya at saka sa kalayaan sa harap ng matitinding sitwasyon. So, yun po, yun talagang pinanghahawakan ko. Finally, sa mga kapwa mo aktivista, sa mga susunod na rally, makikita ka na ba nila?
Ay gusto ko, siyempre sana po, magkasama-sama na ulit tayo at saka, ah, lumapit kayo magpakilala. Ay gusto ko din naman po na na makilala lalo na yung mga kabataan ngayon, yung mga kabataang mga aktivista at saka yung mga artista ng bayan, kapwa manunulat. 'Yan talaga yung iba din yung ano 'no, yung lapit sa akin at kahit sa basta yung buong ano, gusto ko ng makabalik ng buong buo, buong puso sa mga ating mga aktibidad, sa ating mga pagkilos, 'no. At yun po. Yan po si Amanda Etchanis. Maraming salamat po sa panonood at pakikinig sa ating special podcast. Hanggang sa muli. Ito po si Raymond Villanueva ng Coda Productions. Nagpapaalam at nagpapasalamat.